natin. Ano ang mabisang pagtawag or calling? Lahat po tayo pamilya sa salitang calling ng Diyos. Bago po tayo tumako doon, sagutin po natin ang basahin namin mga salutan. Ang mabisang pagtawag or calling ay gawa ng Espiritu ng Diyos. Siya ang hindi tayo sa atin, na kilalanin ang ating kasalanan at kahinaan, nagbibigay liwanag sa ating isipan, tungkol kay Kristo, at muling bumubuo sa ating kalooban. Sa ganitong paraan, hinihikayat niya tayo at ginagawang handa ang kagawin si Jesus Kristo na may malayang handog sa atin sa mabuting pagkakilanlan. So bago po simulan, tatanong po is, what is calling? So sabi po ito, calling in a Christian context refers to the work of God's Spirit in inviting and enabling a person to know, to follow, and to receive Jesus Christ. It is not based on our efforts, but on God's initiative and grace. Amen. In short, ang calling po is God's gracious invitation and empowerment for salvation. Ayan. Basahin po natin ang ating verse ng 2 Thessalonica, chapter 2, verse 14. Basahin po natin. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo upang makasama kayo sa kalulatian ng ating Panginoong Jesus. So ngayon gabi po, napakaganda po ng ating aaralin. Tungkol po ito sa mabisang pagkatawag din natin mga Kristiyano. So makikita po natin sa Efeso chapter 1, verse 18 to 20, ang pagkilos ng Espiritu ng Diyos sa buhay ng mananampalataya. Ating pong basahin, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag na kayo. Kung gaano kasalanan ang pagpapalagpalang niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang ginasukat niya kapangyarihan na kumikilos sa atin ng mga nananalig sa kanya. Ang dakilang kapangyarihan niyon ang muling bumuhay kay Kristo at nag-upo sa kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. So binubuksan niya ng ating Panginoon ang ating puso upang maunawaan natin ang pag-asa at kasaganaan ng mga biyayang pinangako ng Diyos sa kanyang mga banal. Pinapakita rin dito na hindi masukat ang kapangyarihan ng Diyos na siyang muling bumubuhay kay Kristo at naglagay sa kanya sa kanang bahagi sa langit. Ang kapangyarihan ko rin ang kumikilos sa atin na nanalig sa kanya. So patuloy po natin basahin sa Juan chapter 16 verse 8. Pagdating niya ay kanyang patutunayan na mali ang mga taga-sanlibutan tungkol sa kasalanan, tungkol sa katuwiran at tungkol sa paghatol ng Diyos. Kasi minsan po, ang tingin ng mga tao is magaan lang ang kasalanan. Palibhasa hindi tayo yung namatay sa krus.
Eva at Adam, tayo po ay nahiwalay. Ngunit, sa pamamagitan ng calling, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, sa pamamagitan ni Jesu Cristo mismo, tayo ay ibinalik mula sa kadiliman papunta sa liwanag. So tayo po ba ngayong lahat dito ay naniniwala na tinawag ng Diyos? Tayo po ba lahat ay nasa liwanag? Amen. Basahin po muli natin sa Efeso chapter 1 verse 18. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo. Kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Imagine kung gaano kaganda, gaano ka-perfect ang inihanda ng ating Panginoon, hindi ba? Nais po ba natin masama doon sa kasaganan yun? Amen? Tayo ngayon ay nasa mundo ng makasalanan, mahina, ano ba ba, maraming, basta magulo, magiging. Pero ang sabi dito, naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag kayo. So kapag tayo po ay tinawag ng Panginoon, ano po ang dapat natin maging response? Doon iniwalagan ng puso natin at ang dapat lang natin gawin ay sumunod at magpasakop sa ating Panginoon. Itinuturo ng tanong at sagot na ito ang bunga at kahulugan ng mabisang pagtawag ng Diyos. Ang pangunahing punto ay ang mabisang pagtawag ay gawa ng Espiritu Santo, alalahan po natin yan, at hindi ito nakabagay sa ating mabuting gawa. Lagi po tayo nire-remind na ang salvation is hindi natin na-earn. Hindi yan dahil sa mabuti ka, hindi dahil sa gumagawa ka ng mga good works or dahil sa kakayanan mo or efforts, kundi ito ay biyaya ng Panginoon. Ganun din po ang pagtawag ng mabisang pagtawag ng ating Panginoon. Ito ay mula at gawa ng Espiritu Santo. Amen? Ang pagtawag na ito ay kalooban ng Diyos mula pa noong simula. At ito ang daan upang iligtas tayo sa pamamagitan ni Yesu Cristo. Hindi natin maaaring maunawaan ito o ang pagtawag ng Diyos sa sarili lamang natin kakalimutan o sarili natin kakayahan. Diba? Kaya ang Espiritu Santo ay mahalaga. Siya yung kumikilos sa ating puso upang maipakita ang kalooban ng Diyos at upang maging epektibo ang pagtanggap natin sa kanyang pagtawag sa pamamagitan ni Yesu Cristo natin. So napakaganda ng plano ng ating Panginoon. Napakaganda na talagang tuturuan tayo ng maging humble, na magkaroon tayo ng humility before Him. Kasi diba, kahit anong effort mo, or even hindi mo masusukat kung gano'ng katalino, hindi mo malalaman kung paano kumikilos ang banal na Espiritu. Tayo po lahat ay bahagi ng katawan ng Kristo, diba? Sa simbahan mo. We are the salt, we are the light. Amen? So tayo po lahat ay may function. Tayo po ay may tawag kung saan tayo ilaan ng Panginoon. Amen? Sabi po sa Efeso chapter 4, verse 4, basahin po natin. May iisang katawan at iisang espiritu kung paano may iisang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. Amen? Kaya po ako lagi akong proud sa ating simbahan na lagi tayong meron tayong unity as one body in Christ. Diba? Lagi tayong united in the body of Christ. So yun yung pinapakita na ganun kumikilos ang banal na Espiritu sa atin, sa bawat isa sa atin. Bagaman iba-iba ang function ng bawat isa, iba-iba ang pagkatawag ng bawat isa, tayo pa rin ay iisa sa katawan ng Kristo. Tayo pa rin ay iisang pag-asa na para doon kayo tinawag ng Diyos. So dahil dito, ang pagtawag ng Diyos ay ganap na biyaya. Amen? Ito ay biyaya sa atin. Kaya naman, nararapat na tayo magpasalamat at sumunod sa Diyos sa kanyang pagtawag sa ating buhay. Gusto ko magtanong kung paano kayo tinawag ng Panginoon? Ano yung experience nyo kung paano tayo tinawag ng Panginoon? Amen, di ba?
the beginning pa lang, alam na ng Panginoon kung anong plans para sa iyo, kung bakit tayo lahat ay nandito. Noong una, hindi tayo magkakilala lahat. Pero bakit na tayo pinag-ugay-ugay? Bakit na tayo pinagsama-sama nito? Yun ay calling. Calling bilang mag-isang, bilang mag-result and life of the world. Amen? So bilang simbahan, yun ang ating pagkatawag. Ang magmasin, ang maging ilaw sa lupa. At syempre, meron din naman ang pagsariling pagkatawag. Naniniwala ako na ang bawat isa ay may purpose. May purpose ang Panginoon, kung anong plano sa buhay ng bawat isa narito, kung paano kayo gagamitin sa inyong ministry, kung paano kayo gagamitin sa pamilya ninyo, kung saan mas kayo naroon, maging sa inyong paaralan, sa workplace nyo, you have purpose. Amen? God has a purpose. Amen. So, mayroong dalawang pagtawag ng Diyos. Yan. So, una, ang general calling o at special calling. So, unahin natin ang general calling o pangkalahatang pagtawag. Ito ay para sa lahat ng tao. Sa sanlibutan upang lumapit at sumampalataya kay Jesucristo para tanggapin ang kaligtasan. Kung makikita natin, calling is for all. Diba? Ang kagaya ng salita ng Diyos ay para sa lahat. Para ito sa lahat ng tao sa sanlibutan upang lumapit at sumampalataya kay Jesucristo para tanggapin ang kaligtasan. Sabi sa Mateo chapter 22 verse 4, basahin po natin, muli siya nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito. Sabihin niyo sa mga iniyakan na nakahanda na ang mga pagkain, hinatay na ang aking mga baka at mga pinagkabangguya at handa na ang lahat. Halina kayo. Grabing handaan, pang-barangay, pang-lahat ng pala-hindi. So, ganun din po ang general calling. Ito ay isang pagtawag para sa lahat. Para lumapit at sumampalataya ang lahat ng nilalang. Ang lahat ng nilalang, hindi lang humihinga, lahat ng creation. Para sumampalataya kay Jesucristo at tanggapin ang kaligtasan. Kung kaya, ang lahat ng tao sa sanlibutan ay narinig ang tungkol kay Jesus, kahit sila ay nasa ibang reliyon, ayun sabi lang, ang lahat ng tao sa sanlibutan, so walang exception, even iba pang reliyon, lahat yan ay binigay kung kalahatang pagtawag, general calling. Bakit tayo dito? Hindi pwede sabihin sa harapan ng hari ng mga hari na ating Panginoong Jesus na kaya hindi tumanggap kay Jesus ay dahil hindi alam ang salita. Hindi pwede ekskusyon. Diba? Kasi pangkalahatan pangkalahatan yung calling na yun. So this is special calling. Ito naman yung mabisang pagtawag naman ay para sa mga taong tumatanggap ng pagpili ng Diyos. Ibig sabihin inner calling to. Panloob ng pagkilos ng Espiritu Santo na nagpapakita sa tao ng kanyang kasalanan, nagbibigay buwan ng tungkol kay Kristo, muling bumubuo ng kalooban at ginagawang posible na tumugon sa pananampalataya. So as you can see, in difference ng general calling sa special calling, mas personal yung special calling. Yun yung tiniwala ko na meron tayo lahat. No? General calling para sa lahat. Nasa sanlibutan tayo, tinawag tayo as salt and light bilang church. Kasi narinig natin na-evangelize tayo, narinig natin yung salita. Diba? So, tinipon tayo, and through that, special calling starts kung paano ka tinawag ng Panginoon at paano ka nang lalagawin. Amen? Ito po ay mas inner, na kapag tinawag tayo ng Panginoon, talagang ibababa niya tayo, ipaparealize niya sa atin na makasalanan tayo na kailangan natin ng Panginoon sa bawat hakbang natin sa buhay. Sabi mo sa Awit chapter 51 verse 3 at 11, basahin po natin. Mga kapag-asa
Nararapat tayo mamuhay sa pamumuno ng Espiritu Santo at hindi batay sa ating sariling dating kalayaang uli. Kung dati hindi pa tayo makakakilala sa Panginoon, basta-basta tayo mag-desisyon. Pero nararamdaman niyo po ba ngayon na tuwing meron tayong pagpipiliin, meron tayong kailangan ng pag-desisyonan, meron parang guide mo? Nararamdaman po natin yun kapag tayo nanalangin. Parang meron nag-guide sa atin, yun po ay ang gawa ng Banal na Espiritu. Sometimes it reveals us. It guides us to decide. It guides us how to act. It guides us how to walk. So napakalaking pribilegyo na tayo ay tinawag ng Panginoon. Amen? Ang mabisang pagtawag or effective calling ay nagtuturo sa atin na makilala si Jesus, magsisi sa ating kasalanan at maniwala na si Jesus lamang ang tanging kaligtasan. It really humbles us. Kapag po tayo ay minsan dati nung ako ay nag-check ng calling, may test eh, diba? Test ng calling government. Ngayon dati eh. And then parang nakita mo yung calling mo, parang na-burden ka. Ano? Kala ko ba ito talaga? Mga ganun. Pero actually, hindi naman yung totally 100% accurate. Hindi siya totally accurate dahil tayong Panginoon talaga katawag sa'yo, hindi yung mga nakasilat kayo. Pero, umaano naman ano, nagtatalo naman sila. That's by the grace of God. Kung mapapansin po, the more na itawagin ka ng Panginoon, the more na ang pagsubok ay darating, the more na ang kabigatan sa paligid mo ay talaga naman sasabay-sabayan. Pero, ano ang tinuturo sa atin ng Panginoon doon? Calling. Ano ba sinabing calling? Di ba tatawag ka? Or may natawag mo? Yun ang paraan para rin tayo ay tumawag sa Kanya. It humbles us. It reminds us that we are weak. It reminds us that na mahina tayo, na makasalanan tayo, na kailangan natin ang isang Panginoon. Amen? Kailangan natin yung Panginoon Jesus. Dako po tayo sa ika-32 tanong ng Westminster Church Catechism. Ano-ano ang mga mabuting bunga para sa mga tumutugon sa mabisang pagtawag? Ang kasagutan po ay, ang mga taong matagumpay na tumutugon sa mabisang pagtawag ay man, pakikibahagi sa kapuliran, pagkabilang sa pamilya ng Diyos, paglilis, at iba pa ang mabiyaya na loob ng Diyos. Amen po ba? Yun po yung mga good fruits na ating naaanin. Naranasan po ba natin yun sa simbahan ito? Tayo po ba ay isang pamilya? Amen. Tayo po ba ay nakakaranas ng justification, ng sanctification? Amen? Yun ang mga benepisyo, yun yung mga blessing ng mga tao sa tugon sa pagtawag ng ating Panginoon. Basahin po natin ang unang Pedro, chapter 5, verse 10. Pagkatapos ninyong magtiis sa loob ng maikling panahon, ang Diyos na siyang pinagdalo ninyo ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, tatas sa loob, at sa isang Panginoon di matitinag. Siya ang tumawag sa inyo upang makibahagi kayo sa kanyang walang hanggang kalwalhatian kasama ni Kristo. Amen. Napakagandang pakinggan.
pabigat sa aking buhay. Ito ay sa pribilehiyo bilang Kristiyano, ikaw ay tinawag ng Panginoon, hindi ka ng Panginoon tawag ng anak. Tapos aayaw pa kayo. Ay hindi! Ate Kim kasi, maedad na ako, Ate Kim, mga bata na lang. Yan po yung lagi natin kaya ng dalawa. Minsan na yung mga na, yun na lang. Sumasakit na yung mga ang sabi ko, ito'y pangkalahatan. Kaya, huwag ko lalo magtuturo kasi ito mismo yung tinawag ng Panginoon. Amen? Basahin po natin sa Roma chapter 3 verse 24 and chapter 8 verse 30. Ngunit dahil sa kanyang magandang loob na walang bayad niyang ibinigay, sila ay pinupuri ng tuwid sa pamamagitan ng Kristo Jesus na siya ang nagpapalaya sa kanila. Ang mga pinili niya noon pang-una ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanyang pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binandian ng kanyang kalwalhatian. Amen. Ito po yung mga benepisyo, yung mga good fruits ng mga tungkol sa Panginoon. Hindi ka lang basta pinili o JM. Ikaw ang ganito. Pero ikaw pa ay pinahagian na kung ano meron siya. Amen?